Mga mahal kong manonood, mga kababayan, mga kapatid, minsan napapaisip tayo, bakit may mga proyekto sa bayan na para bang wala namang nangyayari kahit bilyon-bilyon pa ang ginastos? At bakit kapag eleksyon, biglang may mga pangalan na lumalabas? May pa-media coverage at parang pinapaganda ang imahe ng ilang tao. So ngayon pag-uusapan po natin ang isyung mainit-init, ang Diskaya issue. Mula sa tinatawag na ghost projects hanggang sa election concerns. At of course, pati na rin sa media at social media influence. Ano ba talaga ang nangyayari at ano ang aral na pwede nating makuha mula dito? Bilang mamamayan at bilang mga anak ng Diyos. Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Unahin natin ang tinatawag na ghost projects. Na mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na may mga flood control projects sa Bulacan na iniwan. Hindi natapos, pero sa papel daw, completed. Kompleto na. Ang kontraktor na nasasangkot dito ay may kaugnayan umano sa pamilyang Diskaya. Kung totoo man ito, nakakalungkot. Di po ba? Nakakalungkot isipin kasi pera ng taong bayan ang ginagamit pera natin. Pera ng mga nakakaraming nagtatax, nagbabayad ng tax, mga kailangang walang takas na pagbabayad. Pero ginagamit lang nila. Ang benepisyo para sa tao, hindi natin nakikita. Na binigay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 50 million contract, 55 million contract for the construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911 centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. At ito ang pangalawa, election concerns. May mga ulat na ang ilang kumpanyang kaalyado ng Diskaya ay may dating connection daw sa isang kumpanyang nagsusupply o nagsupply ng election system. Yung mga ginamit sa, nung nakaraang election. May mga nagsasabing pwede itong magdulot ng conflict of interest at kaya nga may mga panawagan na imbestigahan na ito. Ang pangatlo, ang media ethics. Napag-uusapan din kasi ang ilang panayam sa mainstream media na di umano ay binayaran para magbigay ng magandang imahe. Kalakaran na ba ito? Grabe naman talaga, no? Sabi ng mga kritiko, ito raw po ay nakakaapekto sa kredibilidad ng media. Siyempre, di ba? Biruin nyo naman, nabibili na pala, nababayaran daw. Siyempre, may mga tumanggi at nagdepensa. Alam niyo na yon, di ba? Pero ang tanong, paano tayo makakatiyak
na ang nakikita natin sa TV at social media ay tunay at hindi paid content. Puro ako ganun, kasi quote-in-quote tayo. At ang pang-apat, social media manipulation. Ito, kalakaran. May mga ulat at obserbasyon na biglang maraming bagong accounts ang biglang nagsusulong ng iisang narrative pabor sa mga diskaya. Itong mga trolls, coordinated campaign, nagkakaisa, nagsama-sama, nag-usap-usap, kumbaga. Kung totoo man po ito, dapat tayong maging mapanuri. Hindi lahat ng nakikita online ay authentic. Hindi lahat ng pinupost o pinalalabas sa Facebook o anumang social media platforms ay totoo. Hindi lahat. Maraming totoo pero marami ding hindi totoo. So ano po ang dapat nating matutunan dito? Mga ka-real talk, mga kapatid at mga mahal kong manunood, bakit ko po ito ibinabahagi? Hindi para manira ng tao, hindi para husgahan o humusga, kundi para gisingin ang ating isip at puso. Kasi sabi nga sa Proverbs 11 verse 1, "The Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him." Ang Diyos mismo ay laban sa mga mandaraya, sa pandaraya at sa hindi patas na gawain. Kung may katiwalian, mananagot ang tao, hindi lang sa taas. Hindi lang sa batas, kundi sa Diyos. At tayong mga botante at mamamayan, huwag tayong magpasilaw sa pera, sa ads, o sa troll farms, Huwag tayong basta-basta maniniwala, huwag tayong pasusuhol. Gamitin natin yung konsensya natin at yung takot natin sa Panginoon. Gawin natin kung ano ang nararapat at kung ano ang dapat at kung ano yung sa tingin nyo ay tama at moral. May tamang values at naaayon sa kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong magpasilaw sa pera. Tayo dapat ang magpapasya kung sino ang nararapat at dapat malinaw ang ating mga mata at puso. Paulit-ulit, inuulit ko. At higit sa lahat, magdasal po tayo. Ipanalangin natin na ang ating bayan at ang mga leader, mga nasa nakatayo, nakaupo sa pwesto, na sana mamayani ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Kasi kahit gaano kaganda ang project sa papel, mga isinusumiting mga papel na ebidensya daw, kung hindi ito nakakatulong sa tao, wala rin. Baliwala. Pero kahit maliit ang proyekto, basta tapat at tunay, iyan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga ka-real talk at mga mahal kong manunood, kayo, ano ang masasabi ninyo tungkol sa isyong ito? Naramdaman ba ninyo ang epekto ng mga ghost projects na ito? Naniniwala ba kayo na may impluwensya ang media at ang social media sa ating pananaw? I-share ninyo ang inyong komento at sama-sama tayong magbantay para sa katotohanan. At huwag nating kalimutan na bilang mga Pilipino at bilang Kristiyano, responsibilidad po natin na maging mapanuri, responsable, at matapat sa ating paninindigan. If my videos have inspired you or helped you in any way, you can support my channel so I can continue creating more contents like this. Your support, whether through prayers, likes, shares, or even small financial contributions, means so much and keeps this mission
of mine going. Thank you so much for being part of this journey. Ako po si Marisol at ito ang aking faith-based real talk. Believe in yourself, believe in God, and share love. God bless you all and God bless the Philippines. See you in my next vlog. Bye for now.